pinakamalaking crime boss umano sa Korea kung telecom fraud ang pag-uusapan. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Yung sa likod ng motor. Ayan na. Papasok na sana sa kanyang bahay sa isang exclusive subdivision sa Cavite ang dayuang ito nang harangin ng mga operatiba ang kanilang van. Hey, don't move. You're under arrest by the Bureau of Immigration. Arestado ng BI Fugitive Search Unit, CIDG Cavite, kasama ng Korean Police, ang Korean fugitive na si Lee Yong-myung. Ayon sa BIFSU, isa siya sa pinakamalaking crime boss ng Korea sa usapin ng telecom fraud na nakabase dito sa Pilipinas. Napakahalaga dyan na mahuli natin itong mga leader ng mga telecom fraud syndicate na to na dito nga namumugad sa Pilipinas. Yung mga modus nga nila, naobserbahan na rin natin na may mga Pilipino na rin silang nabibiktima. 2016 pa raw nasa bansa ang Korean crime boss, pero paniwala ng BI, may iba pa itong galamay na nagpapatakbo ng kanilang illegal operasyon na ang binibiktima, Koreano at mga Pilipino. May set up sila ng opisina, yung mga tao nila ay nagtatawag sa kanilang mga biktima, ini-entice na mag-invest na sa kanilang negosyo or mag-apply ng loan or bumili ng cryptocurrency. Doon sila nakakakuha ng paraan upang makakuha ng malaking pera. They're saying, sir, that you're one of the crime boss of Korea here in the Philippines operating telecom fraud. Is there truth to that, sir? I don't know. Tuloy ang follow-up operation laban sa mga ibang kasabwat ng Koreanong pugante. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Libu-libong manggagawang Pilipino ang kailangan sa Taiwan sa mga bubuksang trabaho sa sektor ng service and hospitality. Pati mga Pinoy English teacher in demand doon. Nakatutok si JP Soriano. Dokumento sa Manila Economic and Cultural Office dito sa Taipei ang OFW na si Janet na mahigit isang dekada na nagtatrabaho bilang caregiver. Mag-e-extend kasi siya ng isa pang taon bago tuluyang magretiro sa Pilipinas. Nagpatayuan ko ng bahay, tapos nakapagpatayo ng bahay po namin ng magulang ko. Ang galing at dedikasyon sa trabaho ng mga Pilipino gaya ni Janet ang dahilan ayon sa Labor Representative ng Pilipinas kaya nais ng Taiwan na kumuha pa ng mas maraming Pilipinong manggagawa, partikular sa service and hospitality sector na target palawakin pa sa mga susunod na buwan. Daan-daang libong manggagawa raw mula sa ibang bansa ang target makuha, pero isa ang mga Pilipino sa mga prioridad sa hiring. The target is mga December daw mag-a-announce na, and something like 800,000 workers. Mataas din daw ang demand ngayon para sa mga Pinoy English teacher. Ayon sa MECO, may bilingual program ang Taiwan o yung pagtuturo para maging bihasa rin sa wikang Ingles, kaya nais nilang makakuha pa ng mga guro. Yung let passer na teacher ay averaging 72,000 NT, so that's around 130,000 pesos a month. Yung mga non-let passers, yun yung mga sa mga cram school, mga 40,000 NT, so mga 70,000 pesos. Maliit lang ang Taiwan pero isa ito sa pinakamaraming dinideploy na Filipino workers. Ayon sa MECO, mahigit 150,000 na ang mga Pilipinong nagtatrabaho dito. Nakaramihan ay mga factory workers. Isa sa mga naging matagumpay sa Taiwan, si Jeffrey. Nag-umpisa siya bilang operator sa isang semiconductor factory. Hanggang na-promote bilang line reader at ngayon, head troubleshooter na nagsasanay di lang ng mga kapwa Pilipino, kundi maging ibang nationalities. Nakita nila na, ba't yung mga Pilipino sobrang flexible? Ang bibilis kumita, sobrang liliksi. Dahil sa kanyang galing, pinarangalan bilang best employee sa buong Taiwan. From Presidential Palace daw, sabi niya, uy Jeff, napili ka ng presidential, mamimit mo ng personal yung president ng Taiwan. Bibigyan ka ng award for the best employee ng Taiwan. Sabi ko, wow! Mula rito sa Taipei, sa Taiwan, at para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24. Pondo para sa mahihirap na pasyente at ilang pampublikong ospital sa panukalang 2024 budget ng Health Department. Kabilang din sa inusisa ng Kamara sa budget hearing ang mahigit 20 bilyong pisong utang ng PhilHealth
sa mga ospital. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. May 68 billion pesos na net income pero di mabayaran ng 27 billion pesos na utang sa mga ospital. Isa yan sa mga nausisa sa PhilHealth sa budget hearing ng Health Department. Napakarami po ng mga hospital na suspendido dahil lang po sa mga ganitong kasong maliliit. Naapektado na naman po ang serbisyo na binibigay po natin sa ating mga indigent patient. Sagot ng PhilHealth, bine-verifika pa kasi ang claims ng mga ospital pero bibilisan na ang pagbabayad. Within 90 days po, we will try to pay a very high percentage of the 27 billion. We are preparing to use the DCPM formula, no? Yung debit credit payment mechanism formula, no? And we will use that to make sure that our reconciliation will be accelerated. Sa gitna niyan, tumaas ang sahod ng mga opisyal nito at empleyado nito na ayon sa PhilHealth ay alinsunod sa EO na nag-standardize ng sweldo ng mga GOCC o Government-Owned and Controlled Corporation. Natanong tuloy ng mga mambabatas ang DOH, paano ang mababang sweldo at benepisyo ng mga nurse at iba pang healthcare workers at ang kakulangan ng mga ito. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, merong 4,000 na bakanting nursing plantilla position sa mga ospital ng gobyerno, habang meron namang 13,000 contractual nurses na nakadeploy sa local government units. I came from Philippine General Hospital, Your Honor, before I became Secretary of Health. The situation in the emergency department is that one nurse is taking care of 20 emergency patients. And I asked the chief nurse, why can't we hire new nurses? And the answer to me is walang nag-a-apply. Pero may dagdag problema pang ilang public hospital, kabilang ang National Kidney and Transplant Institute, Lung Center of the Philippines, Philippine Heart Center, at Philippine Children's Medical Center sa tatamaan ng pagbaba ng panukalang budget ng Department of Health sa 2024 kumpara sa approved budget ngayong taon. Wala na ring inilaang budget para sa libreng bakuna kontra COVID para sa susunod na taon. Damay din ang ilang programa kabilang ang tulong medikal para sa mga indigent o mahihirap na pasyente. Nakakalungkot po, no? Overall, may cut. Sa maraming mga kailangang programa, may cut. So, Madam Chair, ganito po ba sa bagong Pilipinas na yung health po natin and social services, yun yung kinakaltasan? Pero pagkumpara sa budget ngayong taon at sa hinihingi para sa susunod na taon, hindi nagustuhan ni Iloilo Representative Janet Garin na minsan naging Health Secretary. This is a budget briefing. Hindi po pwede na meron tayong drama na pinapalabas natin na lahat ng programa ng kalusugan ay tinapyasan and making the administration look back where in fact it is not true. We have to compare net versus net. So with that, Madam Chair, I move that the interpellation of the Honorable Manuel be stricken off the records. So move, Madam Chair. Saglit na sinuspende ang briefing at nang ituloy ito, pinaalalahanan ng Health Secretary na maging malinaw sa pagkukumpara at kung aling alokasyon ang bumaba at tumaas. All of these data have been confirmed by the Secretary, so there is nothing to be stricken out. Pagdidiin kanina, panukalang budget pa lang naman ang pinag-uusapan at iba ito sa pinal na budget sa ilalim ng General Appropriations Act. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Pinubusisi naman sa Senado kung paano ginamit ng mga ahensya ang ibinigay na intelligence at confidential funds sa kanila simula noong nakarang taon. Nakatutok si Mav Gonzalez. Simulan kanina ng Select Oversight Committee ng Senado ang pagbusisi kung paano ginugol ng mga ahensya ang kanilang intelligence at confidential funds para sa taong 2022 hanggang 2023. Kanina, binuksan ang report ng Office of the President at ayon kay Senate President Mig Zubiri, wala raw silang nakitang questionable. Most of what we saw were actually in aid of anti-drugs, anti-human trafficking, yung anti-terrorism, dealing with tipsters, yung nagbibigay po ng tip, tapos informants at meron pong corresponding parang reward. Things like that, which I think is very important. Kailangan natin gawin yun at very successful as their report is very thorough.
Ayon kay Zubiri, nagsumiti na ang mahigit 20 ahensya ng kanilang report. Nire-report din sa Commission on Audit ang paggastos sa intelligence at confidential funds. At dahil sensitibo raw ang impormasyon sa mga report, hindi raw ilalabas sa publiko ang laman ng mga dokumento. Ayon kay Zubiri, hindi lang puro para sa national security ang pondo. Ang agency na ginamitan yan for removal of informal settlers from their area, giving them assistance and relocation sites. So, it doesn't exactly have to be, terrorism in nature or national security in nature. Yan ang paggamit nila. Now, it is up to us to decide in the committee kung tama ba yung paggamit nila noon. Nasilip na rin daw nila ang report ng Office of the Vice President pero hindi pa nasinsin. Naglabas naman ng pahayag ang Office of the Executive Secretary o OES tungkol sa paglilipat ng 221 million peso confidential fund mula sa Office of the President papunta sa Office of the Vice President tong nakaraang taon. Ayon sa OES, otorisado ang Pangulo na maglabas ng pondo para sa mga bago o kagyat na aktibidad ng mga ahensya ng gobyerno, alinsunod sa Special Provision No. 1 ng Fiscal Year 2022 Contingent Fund. Kabilang daw sa ni-request ng OVP ang 96.4 million pesos para sa financial assistance and subsidy at 125 million pesos para sa confidential funds ng bagong tayong satellite offices. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras.